Okay, good day. So, divisibility rule of 6. So, yung rule dito ay a number is divisible by 6 if it is divisible both 2 and 3. So, aralin natin or analyze. Masasabi natin na siya ay divisible by 6 kapag divisible siya sa 2 at sa 3. Both 2 and 3. Pero paano ba yung divisible by 2 and divisible by 3? So, pag-aralan natin. Yung divisible by 2, ba? If the number is even number. So, yung mga even numbers, sila yung mga numbers na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, and 8. Yung 3 naman, ang gagawin natin, sum of all digits. Tapos, kapag multiples ng 3, divisible by 3 yun. Then, check natin kung multiples of 3. Multiples of 3. Okay. So, gawa tayo ng table para malaman. So, divisible by 2, 3, at 6. Gawa tayong table. Okay. So, ito yung given number. So, halimbawa, ang given number natin ay 624. Okay. So, sagutan natin. Yung 624 ba ay divisible by 2? Siyempre, titingnan natin yung dulo. So, lalagay natin, yes, divisible. Sa kabila naman, check natin kung divisible siya by 3. So, pag-add natin lahat, 6 plus 2, 8 plus 4 is 12. Ba? O pwede namang 4 plus 6, 10 plus 2, 12 para madali. So, yung 12 ba ay multiples of 3? Yes. So, therefore, kapag parehas siyang divisible sa 2 and 3, automatic divisible siya sa 6. Okay? Divisible siya sa 6. Kasi, divisible siya sa 2 at divisible din siya sa 3. So, automatic divisible siya by 6. Sa pang example, halimbawa, 300, pilitan natin ang kulay. 333. Okay, check natin. Itong 333 ba ay divisible by 2? Siyempre, no. Kasi hindi siya even number. Pero pagdating dito, divisible ba siya by 3? Of course, divisible by 3. Kitang-kita naman. Kasi puro 3 yung number. Pero gawin pa rin natin to sum of all digits. So 3 plus 3 plus 3, we have 9. So yung 9 ba multiples of 3? Yes. Pero pagdating dito, dahil yung hindi siya divisible by 2 at divisible lang siya sa 3. So hindi siya divisible by 6. Kasi dapat dalawa. Both divisible by 2 and 3. Next. Paano naman pag ganito? 104. Okay? 104. So, divisible siya sa 2. Yes. Pero pagdating dito, hindi naman siya divisible by 3. So, 1 plus 4 is 5. So, no siya dito. So, automatic, no rin dito. So, ito lang ang titingnan nyo. Divisible siya sa 6 kapag divisible siya both 2 and 3.
Okay? Ngayon, punta naman tayo sa susunod, yung gagawa kayo ng sarili nyong number na divisible by 3. Kasi, ito kasi yung mahirap na tanong. Ikaw mismo gagawa ng number na divisible by 6. So, halimbawa, gawa tayo ng 3-digit number. So, dapat divisible by 2 siya at divisible din by 3. So, unang gagawin ninyo, maglalagay kagad kayo dito ng number. Ano mga number na pwede nyong ilagay dito sa pinakadulo? Sige nga, pwede nyong i-post. So, ang ilalagay natin dyan na number, dapat divisible by 2. So, ano-ano yung mga number na pwede natin ilagay? 0, 2, 4, 6, and 8. So, halimbawa, nilagay natin ay 4. Ngayon, paano naman siya magiging divisible by 3? So, magdadagdag na lang tayo. Manghula ka lang ng kahit anong number, kahit saan dyan. Halimbawa dito, 9. Halimbawa, 9 ang napagtripan yung number. So, 9 plus 4 is 13, di ba? Ngayon, ano ang idadagdag mo sa 13 para maging divisible by 3? So, alam natin na yung multiples of 3 ay 3, 6, 9, 12, 15. So, meron tayong 15 at pwede ring 18, di ba? Pwede ring 21. So, ano yung mga pwede nating isulat sa nawawalang digit? Again, pag mag-isip na tayo ng divisible by 3, yung isang number, hulaan nyo na. Ito, 9. Hinulaan lang natin to, hinulaan lang. Pero ang poproblemahin na lang natin ay kung ano yung idadagdag natin na number. So, ito yung mga possible na sagot. 15, 18, and 21. Ano yung idadagdag natin sa 13 para maging 15? Diba, nakikita na natin 294. Diba? Next. Ano yung idadagdag natin sa 13 para maging 18? Diba, 5? 594. Next. Ano naman yung idadagdag natin sa 13 para maging 21? 8. So, kung aaralin natin isa-isa, lahat sila ay divisible by 2. Check ito sa 2. Okay? Tapos, pag pinag-add, di ba? 2 plus 4, 2 plus 4 is 6 plus 9, 15. Check, divisible by 3. 5 plus 4, 9 plus 9, 18. Check pa rin, 18. Okay, bakit 294 to 294? Nagkamali lang ng sulat. Okay. Ganyan talaga pag live. So, 8 plus 9, 17 plus 4 is 21. So, check pa rin. So, ganun lang. Okay? So, kapag gagawa na kayo, kasi nagtatanong ako, di ba, ng what is the greatest number? Di ba? What is the least number? What is the greatest number divisible by 6 without repetition ng digits? Mga ganon. So, nakita nyo na kung paano ko mag-construct ng divisible by 6. Kung ano yung ginawa ko dito sa 3-digit, ganun din ang gagawin ninyo kapag 4-digit. Kukunin nyo lang yung pinakadulo, ang ilalagay nyo ay 0, 2, 4, 6, 8. Tapos, hulaan nyo yung dalawang number. Then, hulaan nyo na lang. Dito tayo mag-iisip. Ano yung idadagdag natin para maging divisible by 3? So, yun yung divisibility rule of 6. Okay, so again, naulit ko lang dito.
Sulat ko kasi 4 pero 9 talaga yan kasi ito yung mga example natin. Nag-iisip lang tayo kung ano ang idadagdag natin sa leftmost digit. So, ang naisip natin is 2, 5, and 8. So, lahat sila ay divisible by 6. Okay, so sana may natutunan kayo sa divisibility rule of 6. Salamat.